Evening po mga kababayan, ma'am sir. This is Jam, the Filipino channel, ang inyo pong lingkod. So today is October 21, 2025 at tayo ngayon ay papunta dito yan sa may wait lang at tayo ay ayan, tayo ngayon ay pumunta dyan sa may Metro Bank sa may San Lorenzo Village, San Antonio, Arnaiz Avenue, San Lorenzo, Makati po yan. At dadalhin po natin sa may Choi Compound sa may Cuneta Avenue, Barangay 75, Pasay City po yan. Okay, so magbabalik po tayo mamaya konti pag nakuha na po natin sa disclaimer lamang po. Ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya naman, sakasakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Sige po, so, babalik po tayo mamaya unti pag nakuha na po natin sila. Ayan, so manatiling naka-play muna yan habang nakikinig tayo ng mga nagbabagong balita at mga talakayan. Ang mga ginagawang kalsada. Kaya po yung mga sister natin dyan, kanya-kanyang bagal na kanila patakbon sa sakit. Paano kaya yan may improve mo? Parang napakatagal na problema na maraming administrasyon ang dumaan at hindi pa rin nagbago. Oo, diba? Dahil nga dyan si traffic na yan, kaya sinatext before na ilihap ang EDSA. Oo, ang hirap din no? Walang madadaanan. Kaya nga Saka sa mga panahon na yung partner, ang dami nang nag-a-avail na sasakyan. So kung ang dami kasi affordable na siya Oo, ang hirap din kasi mag-commit na. No? Hindi competition-friendly ang ating mga infrastructure Kaya talaga may engganyo ka na kailangan mo ng sasakyan. Pero syempre, kapag kumukuha ng sasakyan, kanya-kanya po yung naghanda sa inyong mga sarili dahil may kaakibat po na challenges, diba? Oo, sa responsibilidad. Responsibility yung pag-build book na yan. Ay, naku partner. Ay, mabalik ako din party doon sa issue ng ICI. Kasi kanina, nilabas ng statement ng DepEd. Diba, sabi before yung ELD, Department of National Defense, nagkaroon ng budget deliberation or budget nabunyag na may mga military facilities na hindi natapos. At itong mga military facilities na to ay under ng pamamahala ng DPWH, yung previous naman na DPWH. May ganun din pala kasi itong DepEd partner. Hindi natapos. Actually, ito naman, out of 1,700 down na target na pinag-aralan last week na yung year 2025, 20 ko lang ang kompleto. Oh no! Mga ng plato mga estudyante. Paano na po ang kabataan ng pag-asa ng bayan? Alam mo, ito sa sobrang kalaki ng elementary school na classroom. Hindi natin pa yan sa gina para magkakasin dalawang classroom. Kung nagiging report na lang sa yung mga public school. Pero may sondo naman pala. Yeah, ito na yun. Siyempre yung, siyempre ang at-least education. Oo, hindi komportable, mahilig, ikan. Diba? Isa yung mga factors na kailangan ipagsigura para yung education and learning ng mga estudyante ay magtuloy-tuloy, diba? Ang sarap na mag-aral, komportable. Talaga. Gusto mo naka-aircon ka ng bata ka? Nice. Diyan naman, yung time mo siguro, hindi pa ganun kapag Ang dahil yung mga nakikita mo ngayon na talaga. Diba, tika na sa isang kwarto, naghahatid dalawang section. Tapos, di ba pa dyan, para may pag-umaga, may paghapon. So, hindi ko alam ang talaga. Alam mo ba, sa Pilipinas, pumapasok ang mga estudyante ng alas 10 sa umaga. Naranasan mo ba yun? Ang pasok mo dati, 8 Oo. Before ako dati. Parang tayong araw may pinakamaagang pasok sa buong mundo. Talaga? Tapos sa paggabi pa yun, di ba? Naranasan mo 5:40 a.m. Ikaw? Oo, wow. Napasok ka sa 15. Talaga nung nag-aaral ka, hindi na talaga naman. Pero hindi pa naman ganun ka congested. Hindi naman. Nagpapalitan ng classroom. Meron ang habon ng pagpapalitan. Kasi pag nagpapag doon sa issue ng mga classes, sa mga problema sa classes, siyempre, isa rin sa mga hinaharap na problema ni DepEd siguro yung dami ng teachers at saka
dami ng teachers, dami ng mga estudyante, di ba? Kasi ang alam ko, mas public ako before, parang 1:16 ang ratio ng teacher at student. Dahil dun sa dahil dun nga sa dami ng mga estudyante. Ang hirap ang teacher sa Pilipinas. Wala nang tawag. Lalo na yung lalay. Oo. Ang gulo po, mapanyayon. Oo. Or mga kapamilya, kami po ay patuloy kong napakinggan sa DZMM Radio Patrol sa 30 at sa bayan na panonood sa DZMM Teleradio Cable Channel, DZMM Teleradio ang minuto po bago ang 8:30. So 8:30. Ano yun? Kaya ba rin Ay, ako po. Ako po, Michael Desco. My partner ngayong araw ay sinagawa ng DOJ, Department of Justice Prosecution Panel, ang huling araw ng preliminary investigation. Itong PI, preliminary investigation, ginagawa ito bilang summary proof para po malaman kung meron pang sapat na basihan para kasuhan ng isang tao at dalhin siya sa paglilitis, dalhin formal na dalhin sa korte yung kaso. Sabi nga ni Senior Assistant Chief Prosecutor Charlie Puhit, 57 out of 62 respondents ang nagsumite na ng kanilang counter affidavit. At kabilang po dyan, ang negosyante si Atong Ang at ang kanyang mga anak. Sa kaugnay niyan ay makakausap natin sa linya ng telepono si Atty. Gab Villarreal, ang legal counsel ni Atong Ang. Good evening, sir. Hello, sir. Good evening, Atty. Villarreal. Ay, sir, si Michael po ito at Margin. Good evening, sir. Thank you po for joining us. No? Opo. Ay, sir, ano po ba ang posisyon po ni Atong Ang? Yung Michael, hindi ko masyado marinig sa telepono, no? Nakikinig ako sa yun sa history. Okay. Sir, sige, sir, ayusin namin namin, sir, Ay, sir, okay. Sir, ano po ba ang posisyon? Okay. Tatawagan. Alamin natin, no? Kung ano ba yung mga inilatag na posisyon ng kampo ni Ang at ng kanyang mga anak at ano yung mga ebidensya na kanilang iprinisenta sa DOJ prosecution panel. Bukod pa sa partner doon sa una ng inhain nila sa DOJ kaugnay ng mga complaint nila versus hindi patutungan. Oo. Dito rin pala, hindi lang si Atong Ang yung respondent, no? Kasama din yung kanyang mga anak. So, ang mga anak niya, si Elaine, ang Jude, Aileen, ang Galang, at Richard. Ganoon na rin ang son-in-law na si Christopher Ju. So, dito naman, ang tumatayong abogado ng mga anak ni Atong Ang ay si Atty. Lorna Kapunan. Kung malala mo si Atty. Kapunan, siya yung abogado tumatayo dati kay Mr. Ang. Ngayon naman ay si Atty. Gab Villarreal na. So, Asa na si Atty. Kapunan? siya na yung abogado ng mga anak ni Mr. Ang. Parang matutukan pareho yung mga kanila. Pero pagkano, mahalaga kasing malaman ito dahil marami pong sumusubaybay doon sa kaso ng mga nawawala sa Oo, panahon. ang tagal na lang sinuot. Oo, more than a year. At ilang taon na? Apat? Boundary lima, di ba? Wala nung pumunta ka sa mission. Ayan, so kasama rin natin sa linya ng telepono si Atty. Gab Villarreal, ang abogado po ni Atong Ang. Hi, sir. Yes, good evening, Michael. Hi, sir. Ano po ba ang mga inilatag ng kapo po ni Mr. Ang sa kanyang counter affidavit po? Yes, nung Friday, nag-file ng counter affidavit sa Atong Ang sa kaso. Ang basically, ang depensa niya ay pinabubulaanan niya ang mga akusasyon sa kanya, mainly ng Kapidongan Brothers, na Brondon, Joaquin at si Jose, na gusto lang daw ang tinuturo nila na kumbaga nasa likuran ng siguro isip sa Pumero. Meron po Mastermind, ebidensya. Yes. Yes, sir. Go ahead. Meron bang ebidensya? Na meron ko kami ebidensya ng sinahan sa Panginoon Chief Mr. Ang na nagpapakita at nagpapapunay na sa totoong may kagagawan kung nasa likod sa mga pagkawala ng mga Pumero ay walang iba mo doon at kanyang mga kapatid. Sila isang sindikato na sila rin ang
nag-responsable para sa pagkawala ng mga tibonero. In fact, sa mga estudyante namin ay galing dito sa isang video na email ng ABS-CBN saan Rondo sa Pinuman ay nakikita may bit-bit na isang tao na sa palay sa mga nawawalang tibonero. Isang tao na nakapokat doon at nahuli siya sa video ng ABS-CBN. Yung video na yun ay nasa isang USB na nag-meet na CIDG sa panel of prosecutors. At yun mismo sa USB na yun, may isang testigo na makasama sa video na yun ng ABS-CBN na siyang nagsasabi na yung tao na yun na may sa tao na nakapote, walang iba kung hindi doon sa tilungan. Pardon my ignorance ko, pero ito pong ito na din na kung sa ato po na topic po ni Mr. Atong Ang, ito ho ay may kaugnayan doon sa pagbasura ng DJ sa complaint na laban dito kay Pagdongan. Tama ko ba? Dahil ibang kaso yun, itong kaso na kung saan mag-picnic ng dante ng David Mr. Ang, Biyernes at yung anak niya nung kahapon, ay iba pa kung sa isang kaso na nakapending sana sa prosecutor's office sa Mandaluyong. Yun naman kaso yun ay sinulog ni Mr. Ang laban kay Dondon Katibongan at kay Alan Bansiles alias Brown. Yun naman ay ang laban si Dondon at si Bansiles dahil sinubukan po nilang mabudol si Mr. Ang at ang kanyang pamilya at ma-scam si Mr. Ang na pinalalabas sila na kailangan magbayad si Mr. Ang ng 300 million pesos para sa ganon ay hindi siya si Dondon sa kanyang schema na pag-blackmail sa mga iba't ibang malalaking tao para silang pagpintangan na ilang daw ang nasa likod sa Bungero. Okay, attorney, having said that po, ito nga po yung mga allegedly ginagawa ni Julie Pagdongan kay Mr. Atong. Pero pinagkulang pa rin Ang kaso sa Mandaluyong ay kami po ang magpapile ng motion for reconsideration bago magkatapos siya magbuwan. Dahil kami naniniwala at na kami nakakusimula ng sapat na ebidensya doon sa prosecutor's office sa Mandaluyong para ipakita na sinangka na si Pagdongan at si Bansiles na ma-scam Mr. Ang at kanyang pamilya ng 300 million pesos para gano'n matakot siya na kung sila na sasama gawin niya si Mr. Ang sa isang kaso. Dahil yung kaso na yun na natakot sila si Mr. Ang ay ito naman itong kaso ay ginawa ni Grupo dapat si Mr. Ang ay ginawa niya sa Kaugnay din sa Mandaluyong partner ay sabi ni Pagdongan ay maghahain naman siya ng counter charges laban kay Mr. Ang matapos na itasura yung mga nauna na silang pag-complain. Ano pong reaksyon rito? Hindi ko po yun. Anong dahil sa service ang sinatay na pero sila po sila napapayag na po yun. Okay. Pero balikan ko, yung hinihain natin counter affidavit sa DOJ, may
binabanggit kayong ebidensya, yung video mo, gaano niyo po nakikita na malakas po itong ebidensya na ito? Kasi pwede nga natin sabihin, ang sinasabi nga ni Patidongan ay inuuto siyang yan. Yeah. Ang claim niya dun sa video na yun ay hindi daw siya yun. Dinay niya na hindi siya yun. At ang hindi raw siya ang nakabit-bit dun sa isang tao na nakalabas sa video na kinuna ng video. Yan. Sa pwera pa to, sinasabi niya na ang nasa likod daw itong mga mismo sa Bangero ay ang grupo ni Mr. at yung kanyang mga kaibigan sa Bangero. Wala naman mo siyang ebidensya na sinupresenta para papatunayan yung sinasabi niya yun. Sabi lang po niya yun, no? Wala man po nagsusuporta sa sabi-sabi niyang gano'n. Samantala, ang presentasyon mismo ng CIDG ay yung USB nga ng video na galing kay ABS-CBN. Bakit ba sabi, yung meron kaming hawak na ebidensya na pinutus ng ABS-CBN na doon Patidongan ang may hawa ang lumupot sa tao na nasa video na yun. Although, dinideny niya doon na siya yung tao na yun. Pero meron doon mismo sa USB ng CIDG, may isang testigo na nagsasabi na yung tao na may video na yun ay walang iba may video doon. So confident kayo sir, dito sa ebidensya nito, sa video nito? Yes. Okay. Submitted po yan sa panel at ang nag-submit po yan ay CIDG mismo. Bukod sa video sir, meron pa po ba kayong isang ebidensya na hinihain? May ibang mga ebidensya pa doon na Michael, yung counter ng Mr. Ang ay mga labing walong mo ang kapal. Labing 18 inches po ang kapal. Nandun po lahat ang salaysay at mga ebidensya namin laban dito. At ang tinuturo doon ay lang talagang nasa likod ng mismo sa Bungero. Ang may responsibilidad niya ay si Dondo at yung kanyang mga kapatid na nagsisindikato dyan sa Sabungan, sa Laguna, Manila, sa Santa Cruz, sa Pablo, pa. At ang ngayon po ongoing yung mga process at paghahain ng mga kaso ni itong kanina po may naging statement ang DOJ na hinihingi na for resolution itong Diyan na lang sa dito sa harap. Din sa may kotse na puti. Tatawid na lang po ako para pwede ka basura na tao i-access sa korte. Itong kaso ng mga Salamat po. At tapos po, Ingat po, God bless po. Gcash po. Opo ma'am. Ay, sandali lang po. Sige po ma'am. Double check lang po, baka may naiwan. Okay po ma'am. Totoo yun, Marlene, na talagang marami ebidensya na nagtuturo. Ayun, so na-drop na natin sila. So maraming salamat po sa panonood hanggang sa mga ingat. God bless. Paalam po.